Boss, anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang mga taong katulad mo ay walang lugar dito sa tindahan. Hindi ka na babagay dito, bata. Umalis ka na at huwag mong istorbohin ang trabaho namin. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung bakit hindi ako pwede dito? Kilala mo ba si Dr. Zhang? Isa siyang matandang lalaki na magaling sa panggagamot. Isa din siya sa magagaling dito sa Jiangsheng. At dito sa Jiangsheng, isa siya sa mga importante na tao. Itong 100 Herbal ay pagmamay-ari niya. Ano namang kinalaman dun sa pagbili ko dito? May mga bigatin kaming bisita ngayong araw. At nandito ka sa tindahan namin? Ipapahiya mo lang kami sa kanya? Umalis ka na! Ganun ba? Pero yung bigatin na sinasabi mo, ako yun. Bakit may naaamoy akong malansa dito? Amoy pala ng kahirapan. Mr. Kim, nandito ka na pala! Ayaw mo pang tanggapin yung 100,000. Mas kailangan mo yun kaysa sa pamilyang Zhu. Kapal na mukha mong ganunin si Mr. Zhu. Nababaliw ka na ba? Mr. Kim, bakit ka nandito? Bakit hindi ka nagsabi na pupunta ka? Dituloy kita na sa lubong. Pasensya na talaga. Walang problema. Ayaw ko lang talaga mga taong nagpapanggap. Nagsasabi lang ako ng totoo dito. Tama ka dyan, honey. Huwag mo na siyang pansinin. Umuwi na lang tayo. Tara na. Ang payo ko sa inyo, bumili kayo ng Chinese medicine dahil mukhang nahawa na din kayo sa kanya. Kapag hindi nyo pa ginawa ngayon, baka lumala pang karamdaman yung dalawa. Gago, ano pinagsasabi mo? Wala akong sakit. Huwag kang maniwala sa kanya. Nga pala, narinig ko na may bigating bisita na pupunta dito. Totoo ba yon? Tama ka dyan, Mr. Kim. Maalam ka talaga. Galing ako sa mayamang pamilya. Siyempre madami akong alam. Isa pa, malapit ako kay Dr. Zhang. Isa ako sa mga unang nakakaalam. Nandito ka ba ngayon, Mr. Kim, para makilala yung bigating bisita? Tama ka. Baka sakaling makakasundo ko siya, narinig ko na pupunta siya. Kaya gusto ko siyang makita sa personal. Yun lang naman. Honey, sigurado ako kapag nakita ka ng bigating bisita, magkakasundo kayo agad. Dahil mayayaman at sikat ang mga pamilya natin, hindi ba? Tama ka. Hindi tulad ng iba dyan. Hindi alam kung saan ang lugar. Bakit hindi ka na umalis dito? Nakaka-estorbo ka lang. Baka manggalit pa sa'yo yung bisita. Isang sabi niya lang, kaya niya ibig ng buhay. Hindi ako aalis. Kapag umalis ako, sino na lang ang babatiin ni Zhang Weng? Ang kapal ng mukha mo? Sino ka pa para tawagin si Mr. Zhang sa pangalan niya? Security! Hawakan niyo siya at balian na pa! Magsabi kang na sa akin, bakit ba hanggang ngayon magkukunwari ka pa rin? Alam mo naman siguro kung sino ka talaga. Alam mo din kung anong ginagawa mo. Tingin mo ba talaga magpapakasal ako sa'yo? Gawin niyo na! Tinggal! Buti nandito ka na, Master. Ang lalaking to nang gugulo dito. Ayaw niya pang umalis. Tumahimik ka! Simula ngayon, tanggal ka na. Umalis ka na sa 100 Herbal ngayon din, Master. Bakit? Ang lalaking to nang gulo dito. Sabi niya bibilhin niya yung ginseng natin. Yung Sentimental Ginseng, tinawag ka pa niya sa pangalan mo. Di ba dapat ka sa kanya magalit? Ulag ka ba talagang bata ka? Siya ang bigating bisita ko ngayong araw. Simula ngayon, tanggal ka na sa Jiang Medical Association. Security, palisin niyo na sa dito. Paano nangyari yun? Mr. Lin, tulungan mo ako. Kapag natanggal ako, katapusan ko na. Pakiusap. Ano namang kinalaman ko sa'yo? Tulungan mo ako. Kinabas niyo siya. Wag! Pakiusap. Dr. Zhang, baka nagkakamali ka lang. Ang walang hiyang lalaki na yan. Mukha nga siyang pulubi sa labas. Sigurado ka bang siya talagang bisita mo? Tama siya, Dr. Zhang. Nagmamadali akong pumunta dito dahil sabi mo mabigatin kang bisita. Tapos sasabihin mo siya yun? Ay, kapag binastos mo pa ulit si Mr. Lin, huwag mo ko sisihin sa gagawin ko. Dr. Zhang, nagkakamali ka talaga. Isa siyang pulubi na taga-bundok. Hindi siya yung bigating bisita. Tama! Nagkakamali ka, Dr. Zhang. Isa lang siya masahista. Paano nirerespeto mo siya? Huwag kang mapapaloko sa kanya. Ay! Tahimik! Di nyo alam ang pinagsasabi ninyo. Palapasan niyo sila. Para saan yung dalawang yan? Turuan niyo ng leksyon! Dr. Zhang! Dr. Zhang! Dr. Zhang!
Master, magpahinga ka muna sa backroom. Kukunin ko muna ang ginseng. Master, magpahinga ka muna dito. Kukunin ko na yung ginseng. Naaksidente yung batang to. Apektado ang mukha at mga buto niya na wala na siya nagdugo. Kapag hindi siya nagamot, mamamatay siya. Sino ka? Huwag mong hawakan ang anak ko. Umalis ka dito. Anong ginagawa mo sa anak ko? Ginagamot ko lang ang anak mo. Ginamot? Tingnan mo nga sarili mo. Doktor ka ba talaga? May lisensya ka ba? Mahalaga sa akin ang anak ko. Kapag may nangyari sa kanya, ikaw sisihin ko. Mukhang gumagaling si Leo. Mas okay na siya ngayon kaysa kahapon. Ang lalaking ito, mukhang alam niya ang ginagawa niya. Hoy, Zhang Yunhai. Makinig ka nga sa akin. Ito lang ang isang anak. Siya ang tagapagmana ng Zhang Group mo. At ikaw, kapag may nangyari sa anak ko, hindi kita mapapatawad. Dr. Shen, bilisan mo. Tingnan mo ang anak ko. Kakalma ako pag nasuri mo na siya. Huwag kang mag-alala, Miss Zhang. Magiging okay din siya. Hoy! Kapag tinanggal mo yung karayom, mamamatay yung bata. Manahimik ka. Wala kang kinalaman dito. Tagalabas ka lang. Kung talagang mahal mo ang anak mo, magtiwala ka sa akin. Ako lang ang makakasagip sa kanya. Hindi niyo pwedeng tagalin yung mga tinuro ko sa kanya. Dadagdagan ko pa siya ng 3 turok bago siya magising. Ano bang pinagsasabi mo? Anong klaseng gamot ang inihit-hit mo? Ang lakas kasi ng tama mo. Ano ka, superhero? Ikaw ang bida sa palabas na tungkol sa mga doktor? May lisensya ka bang mapapakita sa amin? Wala akong ganun dahil di ko kailangan. Tingnan mo sarili mo. Wala kang ebidensya para sa amin. Bibig lang ang meron ka at di yun sapat. Puro kayabang. Ano nga yun? Hindi mo kailangan? Kung ganun, magaling ka pala. Magaling talaga ako. Isa ako sa mga first class medical doctors. Hindi lang yon. Kahit nga si Dr. Zhang, gusto niya ako maging estudyante niya. Kahit pa ipaliwanag ko, hindi mo pa rin maiintindihan. Tumayo ka lang dyan at panoorin mo ako. Manood ka para matuto ka. Para may matutunan ka na naman sa buhay mo. Bilisan mo lang, Dr. Shen. Tingnan mo ng anak ko. Kapag gumaling siya, magpapasalamat ang pamilya namin sa'yo. At ikaw, wala akong oras para sa'yo. Ang dapat sa mga katulad mo, tinuturo ng leksyon. Dahil tinanggal mo ang karayom, lalala ang kalagayan niya. Magsusuka siya ng dugo. Manahimik ka. Huwag kang mangyalam dito. Wala kang alam. Security? Anak. Anong nangyari? Anong ginawa mo? Hindi ba't isa kang first class doctor? Ang nangyari ngayon ay wala sa librong nabasa ko. Wala kang silbi. Di ba sabi mo magagamot mo ang anak ko? Kapag nagamot mo siya, magiging utang na loob ko yun sa'yo. Tama. Madami kaming pera. Sobrang dami basta sagipin mo lang anak namin. Wala akong balak gamutin ang anak nyo. Pero dahil likas sa akin ang pagtulong, gagawin ko. Tumabi kayo. Pigilan ang pagdugo ng batang ito gamit ang 7 needles technique. Ngayon din! Bakit hindi pa siya nagigising? Doctor, tama talagang ginagawa mo? Huwag nyo nang tanggalin pa ulit ang mga karayom. Makalipas ang kalahating oras, babalik ako. Tuturukan ko siya ulit saka siya magigising. Ano? Tuturo ka pa siya ulit? Takot ka bang hindi ka mababayaran? O sige, may 10 million ako sa cart na to. Iturok mo na ngayon yung karayo. Ngayon din, para gumasina siya agad. Ano ka ba? Bakit? Mali ba sinasabi ko? Ang mga doktor na katulad niya ay magaling lang maghutot ng pera. Kapag napagaling mo ang anak ko, dadagdagan pa kita ng 10 million. Hindi ko gagawin. Saan ka pupunta? Kung ayaw mong gamutin ng anak ko, bahala ka. Pag nakita-kita ulit, ililibang kita ng buhay. Miss Zhang, tama ka dyan. Naduwag siguro kaya siya umalis agad. Kawawa lang ang anak nyo. Tinanggal ko na yung karayom para gumaling ang anak nyo. Pero tinurukan niya ulit.
Tama ka. Wala siyang ginawang tama. Ang daming nakaturok. Kawawa ang katawan ng anak ko. Tanggalin mo. Apa, teka lang, hindi ako papayag. Anak ko siya. Nasaktan ko ba siya? Tanggalin mo na. Bakit niyo ginawa ang karayom ni Master? Master Zhang, ang doktor na to ay magaling. Kilala niyo ba siya? Kalokohan! Ang 9 needles technique ni Master, bakit niyo ginalaw? Ngayon, wala na pag-asa ang batang to. Wala nang pag-asa. Hindi maaari. Hindi pwede. Kailangan ko hanapin ang doktor na yun. Doktor! Nagmamakaawa ko. Pakiusap. Gamutin mo ang anak ko. Kasalanan kong lahat. Kasalanan kong lahat. Anong nangyari? Di ba sabi mo nang huhut-hut lang ako ng pera sa inyo? Nagkamali kami! Kasalanan ko to! Hindi ko makontrol ang misis ko. Hinayaan ko siya maging basta sa harap mo. Pero yung anak ko, nasente siya. Nagmamakaawa ko. Tulungan mo siya. Pag nagamot mo siya, ibibigay ko ang buhay ko. Kapalit ang anak ko. Pakiusap! Pakiusap! Laging sinasabi sa akin ni Master na maging mabait sa kapwa. Isa pa, dapat ay natuto kayong dalawa. Tara na. Bilisan mo! Kalahating oras ngayon, magigising na siya. Maraming salamat. Master, anong gagawin ko sa lalaking to? Magaling siyang doktor, di ba? Gawin mong volunteer sa Africa. Teka! Wag! Nagkamali ako! Master Limo! Patawarin mo ako! Master Limo, maraming salamat sa tulong mo. Kung ano mang mangyayari sa mga sumusunod na araw, hanggat kaya ko, tutulungan kita, Master. Pakiusap, tawagan mo ako. O siya, sige. Kailangan ko munang umuwi sa asawa ko. Paalam. Mukhang mahal niya talaga ang asawa niya. Anong sabi niyo? Ikakasal si Jiangxi sa iba? Kanino naman? Hindi mo ba alam, Mr. Su? Si Miss Jiang, may kasama siya ngayon na talunan na taga-bundok. Totoo ba yan? Mr. Su, bakit naman ako magsisinungaling sa'yo? Gusto nga sana kitang ipagigandi. Gusto kong turuan ng leksyon ng mayabang na yun. Pero kapag gumawa ako ng plano, hinaharangan agad ni Miss Jiang. Pinagtanggol niya yung talunan na yun. Tinanggal niya nga yung partnership namin para sa kanya. Lahat ng yun, ginawa niya para sa pulubing yun. Pero Mr. Su, sino bang hindi nakakaalam na ikaw lang ang karapat dapat para kay Miss Jiang? Ikaw lang ang nababagay sa kanya. Pero kung magpatuloy to, baka magkatuluyan na talaga sila. Ganun ba? Reset na yan! Suportado ng pamilya ko ang mga Jiang. Malapit na kaibigan na papa si Mr. Jiang. Kapal ng mukha nila, bakit nila hinahayaan si Sisi mapunta sa lalaking yun? Mr. Su, dapat ay pahirapan mong mga Jiang. Kapag naghirap sila, sigurado mapapasay si Miss Jiang at walang makakapagpigil sa'yo. Tama siya. O sige, ibabagsak ko ang pamilya nila ngayon din. Gagawin kong asawa at alipin si Sisi. At ang talunan na yon, kapal ng mukha niyang agawin si Sisi. Buburahin ko siya sa mundo. Ayun, Mr. Su! Mr. The best Su, ka galing talaga! mo. Huwag ka nang magalit. Misis ko, ang laki pala ng bahay mo. Parang nakakapagod mag-akyat baba. Parang Ikaw mapapagod? Nga pala, mag-usap tayo tungkol sa deal. Una, hindi ka pwedeng umakyat sa second floor. Pangalawa, magdamit kapag nandito ka sa bahay ko. Pangatlo, huwag mo kong tawagin misis mo. magkasama na kasi tayo sa bahay. Bakit parang ang dami naman natang bawal? Huwag ka nang magreklamo. Nga pala, may emergency sa kumpanya. Kailangan ko yan asikasuhin agad. Teka lang, anong nangyayari? Ayaw mo bang tulungan kita? Ako na lang ang bahala doon. Teka lang. Anong nangyayari? Ayaw mo bang tulungan kita? Ako na lang ang bahala doon. Huwag na, hindi naman yun kailangan ng tulong ng medikal. Walang bagay dito sa mundo na di ko kayang ayusin. Ang pamilyang Jiang namin ay nahihirapan nitong mga nakaraang taon. Nag-away kami ng tito ko. Ngayon lang, ang pamilyang Jiang namin ay nakatanggap ng mensaheng galing sa pamilyang Su. Pababagsakin daw nila ang pamilya namin. Mawawalan kami ng 300 million. Bakit ba ikaw lang ang pinag-iinitan nila?
Dahil kay Su Xiaoxi, siya ang tagapagmana ng mga Su. May gusto na siya sa akin. Ngayon nakasama kita, bigla silang nagalit. So, kasalanan ko pala lahat. Pero okay lang yan. Yung boss ng Zhang Group, Zhang Yunhai, di ba? Kilala mo siya? Kilala ko siya. Kakasapin ko siya bukas. Sasabihin ko na mag-send ng billion contract sa inyo. Huwag ka lang magbiro. Ang bigating katulad ni Mr. Zhang, hirap nga ako na kontakin siya. Tapos, mapapapirma mo siya ng kontrata. Kapag nagawa mo sinabi mo, gagawin ko lahat ng gusto mo. Talaga ba? Lahat ng gusto ko? Basta gagawin mo. Hello. Ako to si Lin Mo. Ihanda mong 1 bilyong kontrata para sa misis ko. Gusto kong gawin mo ito agad bukas. Jiang Zizi! Tingnan mo ginawa mo. Bakit di ka na lang mag-resign ngayon din? Hindi ka ba makapag-antay, Tito? Dapat sa akin ang chairmanship. Ano bang magagawa ng babaeng katulad mo? Kasalanan mo tong lahat dahil ayaw mong magpakasal kay Mr. Su. Kaya nag-withdraw silang lahat ng investment sa atin. Kasalanan mo to! Tama si Uncle Zizi. Ako na lang ang pagkasalan mo. Mr. Su, umupo ka. Mr. Su, maayos naman po ang cooperation natin. Bakit naman po umabot sa ganito? Anong bakit? Di mo ba alam ang ginagawa ng pamilya mo? Ano po nangyari, Mr. Su? Walang tao na hindi alam na gusto ni Mr. Su si Miss Jiang. Pero si Miss Jiang, kasama niya lagi yung Lin Mo na pulubig taga-bundok. Anong problema niya? Hindi niya ba nakikita si Mr. Su? Jiangxi! Pero may solusyon ang lahat ng bagay. Hanggat pumayag si Miss Jiang na magpakasal kay Mr. Su, at iwan yung Lin Mo na yun, babawin naman ang desisyon namin. Mr. Su, di ba bigatin negosyante ka? Pero inaabuso mong kakayahan at kapangyarihan mo. Hinisira mong imahe at reputasyon mo. Hindi ka ba natatakot na baka magalit ang papa mo? Si Mr. Jiang at Mr. Su ay malapit na magkaibigan. Para na rin anak ang turing ni Mr. Jiang sa kanya. Madali na lang sa amin na burahin ang pamilya niyo. Sobrang dali lang. Tama yan. Zizi ko. Bakit mo ako ginaganyan? Kapag pumayag ka na ikasal tayo, hindi ko lang ibabalik yung investment namin. Magpapaperma pa ako kay Mr. Zhang ng kontrata at ibibigay ko sa'yo. Ang firma ni Mr. Zhang ay nagkakahalaga ng higit kumulang 100 milyon. Ano pang hinihintay mo, Zizi? Umuha ka na! 100 milyon? Yan lang ba? Len Mo, anong ginagawa mo dito? Di ba sabi ko sa'yo kahapon, ako nang bahala dito. Umupo ka muna. Hoy Pulube, bakit ba nandito ka na naman, ha? Ikaw na naman, ano bang magagawa mo? Hindi mo maalam na dati pa gusto ni Mr. si Miss Jiang. Ikaw si Lin Mo, hindi ba? Ano naman kung sino ako? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya Zhang, hindi ba? Sino ka parapihin ang misis ko? Ang lakas ng loob mo. Maluwag na talaga ang tornilyo mo. Hindi mo ba kilala ang mga Zhang? Sila ang pinakamayaman na pamilya dito sa Jiangsheng. At ako ang kanang kamay ni Mr. Zhang kumpara sa kanya. Isa ka lang langgam na titirisin ko. Len Mo, umalis ka na. Okay lang ako dito. Huwag kang mag-alala, misis ko. Nakausap ko na si Mr. Zhang sa 1 bilyong kontrata matatapos din nung krisis sa kumpanya. Niloloko mo ba kami? Kinausap mo si Mr. Zhang para sa 1 bilyong kontrata? Bising tao si Mr. Zhang. Kahit kasi Mr. Su, hindi siya nakakausap agad-agad. Bakit ka pa nagkukunwari? Zhang Yunhai, sinasabi ko sa iyo, kapag wala ka pa dito sa loob ng 3 minuto, hindi mo na ako makikita pa ulit. Lenong, umalis ka na. Kapag pinagpatuloy mo to, hindi kita mapoprotektahan. Alis ka na! Huli ka na. Ngayon lang, tinawag mo si Mr. Zhang sa pangalan niya, hindi ba? Malalagot ka sa kanya. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko lang aagawin si Zizi sa iyo. Papaligayahin ko pa siya sa harapan mo. Manood ka sa aming masarapan. Guards! Hawakan niyo tong hampas lupa na to. Maganda na ang lahat. Nandito na si Mr. Zhang. Mr. Zhang, bakit ka nandito? Su, anong ginagawa mo dito? Kasi, Mr. Zhang, ang lalaking to, nagkukunwaring tinawag ka niya sa pangalan mo. Babawiin ko na sana siya para sa'yo. Ako nang bahala sa kanya. Gusto mo mang mamatay?
Mr. Lin, dala ko na po yung kontrata. Patawarin mo ako, Mr. Lin. Mr. Zhang, isa lang siyang hapaslupang taga-bundok. Bakit siyang binibigyan mo ng kontrata? 1 bilyon kontrata? Mr. Zhang, nababaliw ka na ba? Ayusin mo ang pananalita mo! Mr. Zhang, isa lang siyang hapaslupang taga-bundok. Hindi kaya nagkamali ka lang? Su Xiaoxi, anong klaseng utak ang meron ka? Hindi ka nararapat magtrabaho para sa akin. Simula ngayon, pinuputol ko na ang ugnayan mo sa pamilya ko. Para naman sa inyong dalawa, pinahayaan niyo si Mr. Lin. Umalis na kayo dito sa Jiangsheng! Mr. Zhang! Mr. Zhang, nagkakamali ako! Hindi ko na po uulitin! Mr. Lin, tulungan mo kami! Pakiusap! Hindi ko na uulitin! Su Xiaoxi, nakita mo naman yung pinto. Kung sa kang aalis o hihila, hindi na palabas. Labas! Labas sabi! Miss Jiang, galing ako sa Zhang Group. Handa kami mag-invest dito sa kumpanya mo. Ito ang 1 billion project. Tignan mo. Mr. Lin, may aasikasuhin pa ako sa opisina ko. Mauna na ako. Mag-ingat ka. Misis ko, di ba sabi ko sa'yo ako ng bahala? Di ba may usapan tayong dalawa, gagawin mo lahat ng gusto ko? Lin Mo, bukas na yung engagement party natin. Pagkatapos ng engagement, ma-surprise ako sa'yo. Sigurado ako na magustuhan mong gagawin ko sa'yo. Hoy, kailan mo pa ba matatapos ang problema mo? Para makapunta ka at manahin mo ang posisyon ko bilang isang doktor, ha? Ikaw matanda, nagmamadali kang bumitaw. Nainlove ka na naman ba sa isang balo? Anong pinagsasabi mo? Tinakpan kita sa loob ng maraming taon. Oras na para pumalit ka. Mag-i-enjoy na ako sa aking katandaan. Sa tingin mo gusto mong lumabas kung sino mong magandang babae na i-honeymoon? Huwag mo akong paglaruan. Nagtrabaho ako sa Prime Minister Li Jishan's residence. Ginamot ko asawa niya. Kaunti na lang ang natitira. Ibibigay ko ito upang gumawa ng isang pangalan para sa iyong sarili. Makakarating sila sa Jiangxi sa loob ng 2 araw para dumalo sa seremonya ng iyong paghalili sa pagiging doktor. Huwag mo akong ipahiya. Hello? Itong matandang to, lagi kong binibigyan ng gulo. Bela sa templo ng makalangit ng medisina ay nagbibigay pugo sa kayang kamahalan. Tumayo ka. Bakit ka pinunta dito, Vilo? Para ba makakalikom ka ng $10 billion at ihatid sa engagement party bukas? Order ito ngayon ni Shen Jianghai, master ng Jiangsheng, para pakilusin ang pundo. Papadala ko ito sa pamilyang Jiang bukas. Panginoong Shen, ang aming pamilya Zhu ay umaasa sa iyo at kailangan mong pangalagaan ito. Natutuwa akong narinig to. Hello? Ano ito? Makalangit na doktor? Miss Bilo, niloloko mo lang ba ako? Ngayon din, maganda ng regalo ng 10 billion para sa akin. Ipadala ito sa pamilyang Jiang. Hindi ka na maging master ng Jiangsheng. Oo. Ang mapapangasawa ng panganay na anak ng pamilyang Jiang ay ang mapalangit na doktor mula sa makalangit na bulwagan ng medikal. Malapit na daw ang kasalan ng pamilyang Jiang. Master Zhu, parang may masamang mangyayari. Paalam. Teka. Ang nobya ng pamilyang Jiang ay engaged at ikakasal sa doktor? Imposible! Lolo, ang Jologs na si Len may nagdulot sa atin ng gulo. Sinapaya si Mr. Su ng Zian Group. Inoto si Mr. Zing ay sirang Zhu at pamilyang Jen. Anong gagawin natin? Siya ay talunan! Isang pag-aaksaya ng basura. Maya-maya ay sisirain mo ang pamilyang Zhu! Buster, alam naming nagkamali kami. Kailangan natin maghanap ng paraan. Kalimutan mo na ang tungkol sa pangalang Zeng. Sa ngayon, ang magandang regalo para sa akin ay ang pamilyang Jiang. Narinig ko mula sa bibig ni Mr. Shen na engaged na si Miss Jiang sa isang misteryosong doktor na nanggagaling sa Heavenly Hall. Malaking handaan yun. Lolo, anong ibig mo sabihin? Baka mapunta tayo sa magandang panig. Ang makalangit na doktor na iyon, maliligtas sa iyong sakit, mapapatay na natin ang bastardo na si Len Mo. Hindi lang yun kung magiging kaibigan natin ng lalaking yun. Ang pamilyang Zhu ay magiging kauna-unahang pamilya at maging ang tuktok ng kaharian ng dragon. Tapos ang pangalan ni Zeng sa harap ng pamilya Zhu ay hindi nakakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Ano pang hinihintay natin? Maganda ng sasakyan at pupunta tayo sa pamilyang Jiang.
Mo. Bakit ka nandito? Sinasundan mo ba ako? May sakit ka ba? Pumunta ka sa ospital. Hoy, Mahal ko, huwag ka magalit. Hoy, taga-bundok. Paano ka nakapunta dito? Anong kinalaman mo? alam mo ba kung anong meron ngayon? Naglakas loob kong pumunta dito para kumain tumino. Naniniwala ka ba kung sasabihin ko isang salita, papalabasin kita? Ngayon ang araw ng aking engagement party ni Zizi. Ako ang bida sa palabas. Kung hindi niyo alam, lumabas na lang kayo. Anong pinagsasabi mo? Isa kang talunan ng taga-bundok. Naglakas loob kang pumunta dito at nagpanggap na kasintahan ni Miss Jiang. Tagagunog ka talaga. Bakit hindi ka at tingnan ang sarili mo? Huwag mong banggitin si Miss Jiang. Hindi siya titingin sa'yo. Kahit anong gawin mo. Nalakas loob ka magpanggap? Gusto mo ba talaga mamatay? Naglakas loob kang mag-isip na may halaga ka sa kanya? Tapos sabihin mo sa akin bakit hindi ako mahalaga. Ang tigas ng ulo mo. Ang kasintahan ni Miss Jiang ay napakalaging tao. Ang Panginoon ng Jiangxing ay kailangan tanggapin ng may paggalang. Karapat-dapat ka ba? Tama ka. Upang ipagdiwa ang engagement party ni Miss Jiang. Pinaghanda na lang ni Panginoong Sheng. Pinaghandaan niya ng regalo 10 bilyong dolyar. Ikaw ay bayarin ngayong araw? Ang 10 bilyong dolyar na deposito ay para sa'yo? Hindi. Hindi ito para sa akin. Nag-order ako kay Shen Jianghai. Ito ay para kay Zizi. Sabi ko naman sa'yo, mapagbiro ka talaga. Sino ka ba para utusan mo si Master Shen? Nasa ilalim siya ng utos ng pamilyang Jiang. Hindi ka karapat-dapat sa mga paa ni Shen. Alam mo, ang bibig mo talaga napaka-jologs. Naglakas loob kang tawagin si Panginoong Shen sa pangalan niya. Buti nilang sinira ng pamilyang Zhu ang kasal nila sa'yo. Nilagay mo kami sa gulo. Mo, kung makapaglabas ka ng 100 milyong dolyar ngayon, tsak hindi mo ito makukuha lahat. Dahil gusto niyo makaangat, bibigyan kita ng pagkakataon. Bilo, sabihin mo kay Shen Jianghai na pumunta dito sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, bumalik siya sa kanayunan at magtrabaho sa bukid. Linmo! Magaling ka talagang umarte. Sa tingin mo, maniniwala ko sa'yo? Pwede ka na patayin ngayon. Nasaan ang mga security? Ibagsak ang lalaking to. Ibigay niyo siya kay Panginoong Shen. Nandito na si Jianghai, ang master ng Jiangsheng. Panginoong Shen. Nandito ka na. Salamat sa iyong mensahe kahapon. Matagal kitang hinihintay. Master Shen, dumating ka sa tamang oras. Ngayon, ang taga-bundok na to, tinawag ka rin niya sa pangalan mo. Inangkin niya pa na siya ang pangunahing tauhan sa engagement banquet. Ang bida ng engagement party? Siya kayang tinutukoy ni Lord Belu? Ang makalangit na doktor? Handa na ba ang regalong 10 bilyong dolyar? Ako si Shen Jianghai. Binabati kita, makalangit na doktor. Gaya ng inasahan ni Master Belu, dala ko na. Boss, bahagi lang ito. Ang iba ay nasa sasakyan pa rin. Paano ito nangyari, Mr. Shen? Panginoon Shen! Nagbibiro ka ba? Mukha ba ako nagbibiro? So naniniwala na kayo sa akin. Oras na para lumabas. Hindi ako naniniwala sa'yo. Paano ito nangyari? Pinagdududahan ba ako? O pinagdududahan mo si Master Bilo? Nako, Panginoong Shen, alam namin kung sino talaga siya. Hindi siya yung sinasabi mo. Hindi siya yung bida dito. Inaabangan ito ni Master Bilo. Ibibigay ang regalo ng 10 bilyon sa pangunahing karakter. May mali ba dyan? Oh, sabi ko sa iyo Mr. Shen, ito ay hindi pagkakaintindihan. Ang langit na doktor na binanggit mo ay ang bida ng engagement. Pero to, umaasa lang siya kay Miss Jiang. Nandito siya sa ilalim ng maling pagpapanggap. Nagpapanggap lang siya. Ang engagement party na to ay inayos para sa amin ni Zizi. Bakit kailangan ko pa magpanggap? Linmo, nasa harap natin ang katotohanan. Nandyan ka para magpanggap kay Master Shen. Ngayon, tapos na ang hindi pagkakaunawaan. Tignan niyo siya. Walang kahit isang tumutubo sa katangian niya. Bakit nagustuhan niyo siya? Siya ay isang impostor. Talaga ba? Naglakas loob ka magsinungaling sa akin. Nagsisinungaling ba ako sa'yo? Tanungin mo si Bilo nang malaman mo. Hindi na kailangan. Malapit na dito si Panginoong Bilo. Makikita ko kung paano ka mamamatay. Linmo,
Titignan ko kung hanggang kailan ka magtitiis. Kung kailan malapit na si Master Bilo, darating na ang hari ng langit. Hindi ka na makakaligtas. Ngayon, pinalaki mo talaga ito. Ngunit, lumabas na palagi kang baloktot at sinungaling. Lolo, kita mo? Ang pamilyang Zoo, ang pag-alis sa kasal ay isang napakatalino ng pagpili. Lenmo, ano nangyayari? Wala lang. Miss Jiang, hindi mo alam di ba? Ang puta na to ay puno ng kalokohan. Hindi lang siya nagsinungaling kay Master Shen. Naglakas loob pa siyang tawagin ng pangalan ng Panginoong Bilo sa makalangit na doktor. Anong problema, Lenmo? Iniinsulto ka ba nila ulit? Hindi naman masyado. Kahit pa si Bilo ay nasa harapan ko, wala akong choice kundi lumuhod at yumuko sa kanya. Lenmo, si Bill ang pinakamakapangyarihan sa Dragon Kingdom. Kapag pinagpatuloy mo yan, mangangari ang pamilya namin. Miss Jan, paumanhin. Pero kasama ko si Lord Bilo. Nandito kami para magbigay ng regalo sa iyo. Para magbigay pugay sa iyong kasal kasama ang Heavenly Doctor. Umaasa kami, Miss Jiang, na hindi mo pagtatakpan ang pulubing ito. Wala siyang karespe-respeto. Hindi lang binastos niya si Lord Bilo. Inunsulto niya ang Heavenly Doctor. Dapat sa'yo, parusa kamatayan! Ang Heavenly Doctor? Tama, Miss Jiang. Ang misteryoso mong asawa. Alam mo ba nung nalaman ko agad ang nangyari? Dumalo kami agad para i-congratulate ka. Sana ang iyong pamilya Jiang ay mabiyayaan palalo. Sana ay magtulungan pa tayo. Ano to? Diba sabi ni Lolo dapat ingrande? Isang beses lang ito mangyayari, kaya dapat ingrande talaga. Miss Jiang, narinig mo ba ako o hindi? Pinapayuhan kita na itaboy ang lalaking yan. Kung hindi, malalagot ka sa mayaman mong fiancé. Isipin mo mangyari sa'yo mamaya. Linmo! Katapusan mo na mamaya! Linmo! Lumuhod ka na! Lumuhod ka, tumingin at tawad kay Lord Shen. Linmo! Ilang beses mong sisirain si Lord Bilo. Bilang ka ng kamay ni Lord Bilo, di kita dapat mapapatawad para mabalik ko ang reputasyon ni Lord Bilo. Bago mo yan gawin, gusto kong isipin mo ang mga maaaring mangyari sa'yo, mangyayari sa akin. Ang tanging mangyayari ngayon ay ang kamatayan mo! Nandito na si Lord Bilo!